The title of my message, Do Not Listen to Satan. Don't listen to Satan. Genesis chapter 3 ang ating pong magiging teksto. Genesis chapter 3, magsisimula po ang aking pagbasa sa verse number 1. Now the serpent was more subtle than any beast of the field which the Lord God had made. And he said unto the woman, Yea, hath God said, Ye shall not eat of every tree of the garden? And the woman said unto the serpent, We may eat of the fruit of the trees of the garden, but of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God had said, Ye shall not eat of it, neither shall ye touch it, lest ye die. And the serpent said unto the woman, Ye shall not surely die. For God doth know that in the day that ye eat thereof, then your eyes shall be opened, and ye shall be as gods, knowing good and evil. And when the woman saw that the tree was good for food, and it was pleasant to the eyes, and a tree to be desired to make one wise, she took of the fruit thereof, and did eat, and gave also unto her husband with her, and he did eat. Again, ang ating pong mensahe ay mahalagang paalala at babala sa bawat isa, lalo na po sa ating mga mananampalataya. Do not listen to Satan. Don't listen to Satan. Let us pray. Dakilang Diyos, aming Panginoon, salamat pong muli sa panibagong araw na ipinagkaloob sa amin. Thank you for this very beautiful morning. And thank you for having this ministry, Heavenly Father. May you continue to bless this ministry, especially ang mga preachings, ang mga messages na akin pong ibinabahagi. Thank you for always giving me guidance and wisdom. Thank you for always giving me the message na akin pong maibabahagi. I pray that you will continue to bless each and every one of us. May you continue to bless this ministry, O Lord. At ikaw po ang siyang patuloy naming mapapurihan. Ano man po ang kalagayan ng bawat isa, lalo na po sa tatalakayin po namin ngayon, nawa kami po'y maging aware patungkol po kay Satanas at sa kanyang mga lalang. Nawa dakilang Diyos ang kasaysayang ito na amin pong bibigyang pansin, ang mensaheng ito na amin pong sesentruhan ay magsilbing paalala at babala sa bawat isa po sa amin. Na kung meron po kaming dapat pakinggan, ito po ay ang iyong salita. May we realize, Heavenly Father, that the devil is always trying his best to destroy us. And please, Lord, bigyan mo kami lagi ng kalakasan upang siya po ay aming mapagtagumpayan. Sa iyo ko po'y pinagkakatiwala ang aming pagsasalo-salo, aming Panginoon, sapagkat ito po ay aming panalangin sa dakilang pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, so ang ating pong mensahe ay ang patungkol sa naging kasaysayan ng unang tao na nilikha ng Panginoon. Ito po ay walang iba kundi si Adan na binigyan po ng makakasama sa buhay at ito po ang kinuha sa isa sa kanyang mga tadyang at ito ay walang iba kundi si Eva. At dito po sa Genesis chapter 3 ang record patungkol po sa naging pagkilos ni Satanas para sirain po ang tao na nilikha ng ating Panginoon. At ito po ang dahilan kung bakit sinasabi ko po sa inyo na talagang maganda na tayo po ay maging maingat, maging mapagbantay, maging sensitive po tayo sa mga galaw, kilos at maaaring tinig ni Satanas po sa bawat isa sa atin. Ito ang record na kung saan tinutukoy nating the fall of man, ang pagbagsak po ng tao. So please listen very carefully and learn from this message and umasa po tayo na ang Panginoon ang siyang magbibigay sa atin ng mensaheng ito sa maliwanag na kaparaanan. So again, don't listen to Satan. So dito po sa ating binasa, ito po'y tagpo na kung saan si Eva ang unang pinuntirya po ni Satan. Ito po ang sinabi po ng verse number 1. Now the serpent was more subtle than any beast of the field which the Lord God had made. And he said unto the woman, Yea, hath God said, Ye shall not eat of every tree of the garden?
And the woman said unto the serpent, We may eat of the fruit of the trees of the garden, but of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God hath said, Ye shall not eat of it, neither shall ye touch it, lest ye die. I want all of you to be observant dito po sa aking mga binabasang talata sa pinakateksto po natin. And the serpent said unto the woman, Ye shall not surely die, for God doth know that in the day ye eat thereof, then your eyes shall be opened, and ye shall be as gods, knowing good and evil. So, alam nyo po, itong si Satan, yung kanyang frustration, kasi ang record po patungkol sa kanya, alam nyo naman na siya po ay isa sa napagandang anghel na nilikha ng Panginoon. At sa kanyang kagandahan, dumating sa punto na siya po'y nag-ambisyon. Ayan. So, todo ambisyon ang tawag dito. Na ginusto po niya na ang ginagawang pagsamba sa Diyos ay maging pagsamba rin sa Kanya. Dahil sa tingin niya sa Kanyang kagandahan. Ang ibig sabihin, ang frustration po ni Satan, ang siya ngayong kanyang kaparaanan na ginagawa upang tuksuhin ang tao. Na magnasa ang tao na maging parang Diyos. And exactly, ito ang kasinungalingan na kanya pong sinabi. Na talagang kapag raw po kinain yung ipinagbabawal na bunga, okay? Ang sabi po, yung fruit of the knowledge of good and evil. Pagka kinain daw po ito ni Adan o ni Eva, pag kinain nila ito, magiging parang Diyos din sila. You see? Maganda pong makita nyo na ito pong si Satan, talagang ang kanyang pag-atake ay parang may kinalaman sa naging frustration niya. So, sa mga nakakaalam na, ang strategy nito pong si Satan, mula pa dito sa record na ito, hanggang sa ginawa niya sa ating Panginoong Jesucristo at ginagawa niya sa ating panahon ngayon, ang pag-atake po niya ay sa pamagitan ng lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Yan po ang pamamaraan ng pag-atake ni Satanas. Yung kumbaga, yung ating pong nasa salaman, nasa ng mata, at ang kapalaluan sa buhay. Yan po ay malinaw sa record. Dito po sa Genesis chapter 3, tapos kung matatandaan po natin sa record sa Matthew chapter 4, nung kanya pong tinukso si Jesus Christ, yun din po, lust of the flesh, lust of the eye, and the pride of life. At sa 1 John, maliwanag din po sa chapter 2, verses 15 hanggang 17, love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, ano pong sabi? The lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. It is not of the Father, it is of the world. And the world passeth away in the lust thereof, but he that doeth the will of God abideth forever. So, yun po, pansinin niyo yung pag-atake niya, pansinin po natin yung strategy niya mula po sa unang tao na nilikha ng Panginoon hanggang sa Panginoong Jesucristo, hanggang sa ating pong panahon ngayon. Ganun po umaatake si Satan. At never na magkakaroon po siya ng magandang intensyon sa kahit kanino paman. Sapagkat malinaw po ang paglalahad sa salita ng Diyos na kung meron pong gusto, ito pong si Satan, ito po ay ang silain at sirain po ang bawat isa. 1 Peter chapter 5, verse number 8, Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour. So it is good to establish in our mind that when it comes to Satan, very clear that the intention of the devil is to destroy us and to devour us. Yun po ang gusto niyang gawin. Ang ating pong maranasan, ang kanyang masasabi nating pagsira sa ating pong mga buhay. So we better be careful. And the best thing na magagawa po natin is huwag tayong makinig sa kanya. Don't listen to Satan. Mula po sa pasimula hanggang sa ngayon, ang pag-atake po ni Satanas ay ang pag-atake sa salita po ng Diyos. At yan po ang pattern na makikita natin sa ating pong teksto ngayon. Okay? So, una siguro na magandang mabigyang pansin po natin,
Kung paano pong si Satan ay kanyang nililito ang tao. Kung paano yung salita ng Diyos, kinu-confuse niya ang tao sa salita ng Diyos. Satan confuses the Word of God. Yan po ang isa sa mapapansin natin. Tingnan niyo pong muli ang sinabi po ng talata. Okay? Now the serpent was more subtle than any beast of the field, which the Lord God had made. And he said unto the woman, Ye hath God said, Ye shall not eat of every tree of the garden. So ito pong pamamaraan na ito ni Satan, ang kanya pong intensyon ay ang guluhin po at lituhin ng tao, partikular sa salita ng Diyos. So kinukonfuse ni Satan ang salitang sinabi ng Panginoon. Okay? So naglalagay po siya ng question mark. Mga kapatid, mga minamahal, siguro po ang isang maganda rin na pinakapagpapatibay po natin dito sa ating pong pag-aaral tungkol kay Satanas. Sa John chapter 8, verse number 44, nung sinabi po mismo ng Panginoon kung sino siya, siya raw po ang ama ng mga sinungaling. Siya po ay sinungaling at ama ng mga sinungaling. Diba? So, Satan confuses the Word of God. Yan po ang kanyang ginagawa. Diba? Kaya hindi mo siya dapat pakinggan. Ang sabi niya, sinabi ba ng Diyos? Alam naman po natin na talagang sa pasimula pa lang, ang Diyos kapag ka po mayroon pong salita, malinaw po na ito ay clear, ibig sabihin, definite. Diba? Malinaw po, very definite ang salita po ng Panginoon. So, pero, ang gagawin ni Satan, talagang maglalagay siya ng kalituhan. So, yung salita ng Diyos mismo, ang kanya pong guguluhin, mga kapatid. Kasi ang gusto ni Satan, magkaroon tayo ng masasabi nating kalituhan o confusion. Excuse me. Sa napakaklaro na sinabi po ng ating Panginoon. Malinaw naman po sa ating teksto, di po ba? Sa verse number 1, ang linaw-linaw po. At sinabi niya sa babae, di ba? Na huwag kakain ng bunga. Sapagkat pagkakinain niya po ito, sabi doon sa verse number 3, okay, sabi po ng Bible, mga kapatid, walang pagsala. Sa chapter 2, niliwanag po sa chapter 1, niliwanag po na talagang pagkakinain, walang pagsala na sila po'y mamamatay. Very definite po yun. So dito sa chapter 3, sa record, inom lang po ako, excuse. So dito po sa ating pong teksto, maliwanag po na kinonfuse niya ang salita ng Panginoon. Ginawa niyang kaparaanan upang, alam nyo, kaya yun din po ang kagandahan na tayo po'y maging well-versed sa kung ano po ang sinabi ng salita ng Diyos. If you will observe in the reality of life, even sa Christian circle, meron pong mga obviously confused sa salita ng Panginoon. Diba? That is obviously the work of Satan. So, Satan confuses the Word of God. Yan po ang isa sa ginagawa po ni Satan. Ginagawa po niyang blurred sa atin yung clear na sinabi ng Panginoon. Mga kapatid, siya po ay maliwanag na kumilos para nagsalita at nakipag-usap para sila po ay tuksohin. At ang isa sa paraan na magagawa po niya ay ang lituhin ang tao sa salita ng Diyos. Ginugulo niya ang malinaw na mensahe. The same thing, di ba? Minsan, natatawa po ako doon sa mga kapag ka po nagko-comment, lalo na yung, kasi publicly, napapanood yung mga mensahe, okay? Magbibigay ng comment at ibabash yung message na ibinigay mo, na hindi mo naman para sagutin na, no? Dahil kung tutusin, malinaw naman yung context, pero alam na alam mo na walang alam sa salita ng Diyos. That is the problem sometimes. Ganyang kumikilos po si Satan. Gusto po ni Satanas
na mag-consider ng ibang tinig itong si Eva. Siyempre po, kapag hindi po niya ginulo ang salita ng Panginoon, mga kapatid, ang mangyayari po, pwede po na ang tao talaga makinig lang sa kung ano po yung sinasabi ng salita ng Panginoon. So, Satan confuses the Word of God. Not only that, Satan corrupts the Word of God. Diba? Satan corrupts the Word of God. Ibig sabihin, hindi lang po niya nililito ang tao sa salita ng Diyos, kundi mga kapatid, maliwanag din po sa verses 2 to 3 na talagang ang paninira, kinukurap niya kung ano po ang sinabi ng Diyos. Verse number 2, And the woman said unto the serpent, We may eat of the fruit of the trees of the garden, but of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God had said, You shall not eat of it, neither shall you touch it, lest you die. And the serpent said unto the woman, Ye shall not surely die, for God doth know that in the day that ye eat thereof, then your eyes shall be opened, and ye shall be as gods, knowing good and evil. Ano ba talaga ang totoo? Yung sinabi ng Diyos o itong pinalalabas ni Satan? So nakikita nyo po, kaya po posible po na kahit sa Bible po, kapag hindi po tayo naging maingat, ang gagawin po ni Satanas, iko-confuse niya po tayo sa salita ng Diyos. And not only that, kinukurap niya ang salita po ng Panginoon. Kaya kapag kayo nag-aaral ng Biblia, pagka kayo nakikinig sa preaching, walang kukurap mga kapatid. Walang kukurap dahil baka mamaya sa simpleng kurap natin, mawala po yung mensaheng dapat nating maintindihan at magulo tayo ni Satan. No, seriously speaking, do not allow Satan na kanyang ikurap ang salita ng Panginoon. So, syempre po, ito ang kanyang target, ito ang kanyang goal na talagang sirain ang purity ng salita po ng Panginoon. So, yan po ang trabaho po ni Satan. But of course, ayon nga po sa sinasabi ng Bible, kung makikita po natin, ito pong si Satan, para makurap niya ang salita ng Panginoon, malinaw po na ang gagawin niya, magdaragdag po siya. Diba? He adds to the Word of God. Okay? He alters the Word of God. And he abuses the Word of God. Ang gagawin po ni Satan para makurap niya ang Bible, ang salita ng Diyos, ang gagawin po niya, magdaragdag po siya. Kaya dito mag-iingat tayo doon po sa mga matatalino kuno. Kasi meron pong mga ganong nag-aaral ng Bible, nakala mong ang tali-talino talaga, pero ang ipinapangahas yung mga aklat na binasa. Ang ipinapangahas yung mga komentaryo. Yung pong mga book, Bible commentaries, mga kapatid. Well, hindi ko po sinasabi na ang commentaries po ay mali, pero sinasabi ko lang po sa inyo na ang commentaries, hindi po yon ang salita ng Diyos. Pwede po itong makatulong sa atin, pero pwede rin pong magamit ng kaaway para ma-confuse po tayo sa Word of God at para makurap ang salita ng Panginoon. Kaya the best pa rin talaga, dahil Kristiyano po tayo, dahil Bible believer po tayo, dapat ang maging particular tayo sa eksaktong sinasabi po ng Bible. Diba? Meron po, papalitan pa yung mga words. Diba? He adds to God's word. Diba? He alters God's word. Yan po ang po pwede niyang gawin para makurap po ang salita ng Panginoon. And he abuses God's word. So dito po, malinaw na nagdagdag na po. Kaya nga, ito pong si Eva, hindi lang na-confuse, kundi nakurap ang isip. Dinagdagan na nga po, mga kapatid. Ang sabi niya, neither shall ye touch it. Ang sabi ng Panginoon, malinaw na malinaw po, sa Genesis chapter 1, mga kapatid, 'di ba? Sa Genesis chapter 2, malinaw na malinaw po ang iniutos po na huwag kakainin of all the tree of the fruits of the garden, thou mayest freely eat, 'di ba? But of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it, for in the day that thou eatest thereof, thou shalt surely die. Pero ano po ang ginawa po nitong si Satan? Dinagdagan na po, mga kapatid, at dahil dito na-confuse na po ang tao, particular si Eve.
Sa madaling sabi, nakurap na po ang salita ng Panginoon. At iyon po yung dapat pag-ingatan po natin. Meron pong sinabi ang banal na kasulatan sa Proverbs para po makita natin mismo yung mismong talata, chapter 30. Proverbs chapter 30 and verse number 5. Tingnan niyo po ang sabi rito. Every word of God is pure. He is a shield unto them that put their trust in Him. So, every word of God is pure. Si Satan, daragdagan po niya ito. He adds to the word of God. Alam niyo naman ang warning sa Bible, di po ba? Kasi ang goal ni Satan is to distort the truth. Di ba? To deceive the people. To deceive us. Yan po ang kanyang goal, to distort the word of God para po hindi na po maintindihan ng tao ang salita ng Diyos sa pinaka talagang mensaheng nais iparating nito. And sad to say, it is happening nowadays even to those people na talagang nagpasimula po, na klaro sa kanila ang mensahe, pero dumating sa punto na na-feed ng mga kung ano-ano. Kaya nga sinasabi ko po, particularly sa mga dinidisciple po natin, sa mga young generation pastor natin, huwag tayong magpakatalino sa kung ano-anong aklat. Sa Biblia po tayo magpakadalubhasa. Let the Holy Spirit be the one na magtuturo po sa atin ng katotohanan ng salita ng Diyos. Maganda pong medyo matibay ka na sa Word of God. Para po nang sa ganun, kahit ano po ang mabasa natin sa komentaryo, hindi tayo makukonvince ng ganun-ganun na lamang. Mga kapatid, every word of God is pure. Diba? Hindi dapat to makontaminate, mga kapatid. Hindi dapat to makurap. Kaya huwag tayong makonfuse kung ano ang sinabi ng salita ng Diyos. Yun po yun. Kung sinabi niyang, for God so loved the world, paniwalaan niyo po na mahal talaga ng Diyos ang sanglibutan. At ito po ay pumapatungkol sa mga tao sa sanglibutan. Importante po na tayo po ay may clear understanding. Kaya ang sabi niya, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Mga kapatid, hindi kailangan ng paliwanag, ang kailangan pangunawa. We need to understand that the Word of God is very clear in saying na minahal ng tao ang sanglibutan. Kaya ang sabi, ibinigay ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man na sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito po ay nagtuturo na ang bawat tao po ay merong magiging kapasyahan ayon sa naging disenyo ng ating Panginoon. Klarong-klaro po ang sinabi ng salita ng Panginoon. So, ingat po tayo sa mga nagdadagdag, ingat po tayo sa mga nag-a-alter ng salita ng Diyos, pinapalitan, at lalo na po yung inaabuso ang salita ng Diyos. So, Satan confuses the Word of God and Satan corrupts the Word of God. Satan also contradicts the Word of God. Hindi lang po niya kinukurap, kinokontra pa po niya. Diba? Dahil ang linaw po ng sabi ng talata, ang sabi po ng talata sa, paulit-ulit ko pong binabasa sa inyo para po ma-appreciate ninyo. Diba? And the serpent said unto the woman, ye shall not surely die. Ang sabi po ng Diyos, for in the day that thou eatest thereof, thou shalt surely die. Yun po ang klaro, yun po ang salita ng Diyos. Na talagang kapag sinuway po nila, pag kinain po nila ang bunga na ipinagbawal ng Panginoon, walang pagsalang sila'y mamamatay. Pero ano po ang sabi ni Satan? Ye shall not surely die. So kinokontra po, mga kapatid. Kaya nga sabi ko po, ang whosoever po ay talata ng Biblia. Okay? At ito po ay isang bagay na dapat hindi po natin, gamitin para lituhin ang tao. Malinaw po eh. So, ang bawat bagay na atin pong ituturo ay maging ayon sa kaeksaktuhan ng sinabi ng salita ng Diyos. Kung sinabi pong He is not willing that any should perish, atin pong magandang tanggapin na ang mga napapahamak, hindi Diyos ang may kagustuhan yan. Sapagkat hindi nila pinili na manampalataya
sa Diyos na kung saan nagbigay ng pagkakataon sa lahat. And you know what? Walang kahit sino man po pwedeng magkaroon ng excuse. Ang tao kapag ka napahamak, hindi niya po pwede nasasabihin sa Diyos, kasi hindi mo po ako iniligtas, kasi hindi mo po ako pinili. Hindi po pwede, mga kapatid. Hindi nila po pwedeng ikatwiran sa Diyos yan, sapagkat binigyan ng Diyos ng pagkakataon ang lahat ng tao ayon sa sinasabi ng kanyang salita. So, it is good to somehow consider and understand that the clear teaching of God's Word, when we consider, ayon sa turo nito, na meron pong Satanas na kung saan kinukonfuse niya ang salita ng Panginoon, kinukurap niya ang salita ng Panginoon, at kinokontra niya ang salita ng Panginoon. So Satan confuses the Word of God, Satan corrupts the Word of God, and Satan contradicts the Word of God. Yan po ang nakita natin dito po sa ating teksto. 'Di ba? Yung sinabi ng Diyos, nilagyan niya ng question mark para ma-confuse ang tao sa salita ng Diyos. Ginawa niyang kalito-lito ang sinabi ng Panginoon. And then, kinurap niya, mga kapatid. Ang dating na kay Eva, naiba na po, mga kapatid. Naiba ang dating kay Eva nung sinabi ng Panginoon. Hanggang sa nadaragdagan po, mga kapatid. Nakukurap na eh. And then, hanggang sa ang nangyari po, mga kapatid, talagang nakinig na po si Eva sapagkat kinontra po ni Satanas yung sinabi ng salita ng Diyos. Kaya nga, using your observation, the same pattern. The same pattern. Meron tayong klarong salita ng Diyos, pero tingnan nyo po kung gaano karami ang na-confuse, diba? Sa salita ng Diyos. Tingnan nyo po kung gaano nakurap ang salita ng Diyos. Yung bang may malinaw na sinabi na sa Bible, tapos may mga idinaragdag, mga kapatid. Okay? At may mga pinapalitan po ito. Para po mapagtibay ang kanila pong gustong sabihin. So, si Satan, para ma-confuse ang tao, para makurap ang tao, mga kapatid, para ma-confuse ang tao, kinukurap niya ang salita ng Diyos, at ang kalunduan ng lahat, kasalungat siya ng sinabi ng Diyos, at sinasalungat niya ang sinabi ng Panginoon. Kaya maintindihan niyo po na ang paalala ng mensahe natin ngayon, don't listen to Satan. Don't listen to Satan. God is not the author of confusion. The Word of God is clear. The Word of God is definite. The Word of God is pure. The Word of God is sure. Diba? So, hindi natin kailangan magdagdag dito. Hindi natin kailangan magpakatalino kasi may mga tao po kasi na kung saan, kahit mga mangangaral, sinasabi nila na hindi naman po pwede na ang salita ng Diyos maintindihan mo nang hindi ka gagamit ng mga commentaries, hindi ka gagamit ng mga... Yung study helps, okay po yan. Diba? Pero yung commentaries, mga kapatid, titiyakin nyo po, kumbaga suriin natin. Kung yung Bible nga, kailangan, pag ipinapangaral, suriin natin, di how much more, yung mga aklat na binabasa po natin. Opo, kasi may mga kapag ka po nag-present sa atin ng kanilang alam mula sa mga books na binasa, para bang ang gustong sabihin that the Bible cannot stand alone. Mali po yun. Because I believe that the Bible can stand alone. Amen? Yes, pwede po, mga kapatid, because the author of the Bible is the Holy Spirit, and the Holy Spirit is the greatest teacher. I am very sure that the Holy Spirit is more than able to enlighten our minds, mga kapatid, and if we will just let the Holy Spirit na magturo po sa atin, mas safe po yun kaysa doon sa mapipid tayo. Kasi nung nag-aaral po kami sa Bible Institute, kasi nga, medyo ganun po ako mag-isip. Sabi ko, paano kaya to? Yung mga commentaries, magkakaiba sila ng comment. Ang tanong ko sa sarili ko, sino ko para ma-judge ko sila kung sino ang tama sa kanila? Siyempre, humanly speaking, para makagawa ka ng commentary, talagang matinding aral ang ginawa mo dyan. Sige po, subukan nyo pong i-analyze. Magkakapareho po ba si Matthew Henry, si Wilmington, si Scofield? Hindi po ba? At si John MacArthur? Ibig sabihin, pansinin nyo po silang lahat.
Sila mismo, mga hindi magkakapareho. Ang tanong ngayon, kung doon ako magdidepende sa mga aklat na isinulat po nila, and then, ako po, kung aamin sa katotohanan, hindi naman po ganun kalalim ang aral natin para po, ibig sabihin, isipin nyo pong mabuti. Pare-pareho po yan, pero magkakaiba. Kaya nga sabi ko, we better focus and concentrate sa salita ng Panginoon. And then, using study helps, like yung mga original words na ginamit, yan po okay lang. Concordance, sa tingin ko po okay lang. Diba? Mga po pwede po na magandang paalala po ito sa bawat isa. So, ito po ang istorya. Diba? May malinaw na salita ang Diyos na naging malabo. Okay? Nung pumasok na si Satan, na-confuse na. Diba? Yung salita ng Diyos, mga kapatid, kinonfuse nitong si Satan. Kinurap ni Satan at kinontra pa ni Satan. Diba? Ang masakit dito, kung tutuusin, sa istorya po, si Adam in particular directly, kasi nakakausap nila ang Panginoon na talagang direct. Hindi po basta aklat o Biblia na hawak nila, kundi directly ang Diyos ang nagbigay ng mensahe. Kumbaga, di ba? Yung verbally, kinausap sila ng Panginoon through Adam. And then, I am very sure na talagang kung ano yung sinabi ng Diyos, yun ang sinabi po ni Adam kay Eve. Pero nung pumasok na po si Satan, diyan na po nagsimula ang kalituhan, mga kapatid. So, makikita nyo po na sa storyang ito, Satan, di ba? Is attacking. Satan's attacked men sa pamagitan po ng pagtutwist ng salita ng Panginoon. So kaya ang paalalang ito ay huwag baliwalain po ng marami sa atin. At ang ating pong lesson na magandang matutunan dito, 'di ba? Ang ating pong pakinggan ay ang salita ng Diyos. Kasi pag nagsimula ka ng makinig kay Satan, magsisimula ng pumasok ang doubt. 'Di ba? Kasi nga po deceiver po siya. 'Di ba? And he is trying na talagang ma-distort ang salita po ng Panginoon. So kaya ang gusto niya kasi ma-deceive niya ang tao. So kaya we better listen sa kung ano ang sinabi ng salita ng Diyos. So maging sensitive tayo, mga kapatid, maging searcher tayo. Pag-aralan natin mabuti, search the scriptures, whether those things were so. Pagka po may mga nababasa tayo, ang ating pong final basis, yung salita ng Diyos, hindi po yung nabasa natin. Kumbaga, ikumpara nyo po yung binasa natin sa kung ano yung sinabi talaga ng salita ng Diyos. Kung yung binasa natin, gumagawa ng sariling paliwanag, medyo aralin po natin yung pattern na yan. Sapagkat yung malinaw na sinabi ng salita ng Diyos, nung bumanat na yung mga paliwanag ni Satan at yung panlilil lang ni Satan, doon na nagsimulang nagulo ang tao, mga kapatid. So, kaya atin pong magandang i-consider po ang paalalang ito. Do not listen to Satan. Diba? Resist the devil, mga kapatid. So, atin pong magandang ma-recognize kung ito po ay tinig ng Diyos o tinig ng Diablo. And then, kung ito po ay tinig ng Diablo, resist, mga kapatid, atin pong tanggihan, atin pong itakwil. Kaya siguro ang kagandahan nito, yung idea po ng ating pinag-aaralan, wag nating hayaan sapagkat yung sinabi ng Diyos, dinideny ni Satan. Yung babala ng Diyos, ni-reverse ni Satan. Yung utos ng Diyos, kinontra ni Satan. So makikita nyo po na ganun katindi. Diba? At ang pinakamatindi na gustong gawin ni Satan, yung bang palabasin sa atin na wag nating paniwalaan kung ano yung sinabi ng Diyos. Diba? Yun na eksakto Yun na eksakto po yung ipinakita po dito. Diba? Nung sinabi po ng babae, pwede kaming kumain ng mga bunga sa halamanan, sa garden, but of the fruit of the tree, which is in the midst of the garden, God had said, you shall not eat of it, neither shall you touch it, lest you die. And the serpent said unto the woman,
ye shall not surely die. For God doth know that in the day that ye eat thereof, then your eyes shall be opened, and ye shall be as gods, knowing good and evil. Dito pa lang po sa verse number 5, makikita nyo na pasok na po yung tatlong puntos natin. Confusing, corrupting, and contradicting. Diba? Yun po, pasok na pasok po dito sa ating pong mababasa sa Genesis chapter 3. And again, just to remind everyone, just to emphasize to you this very thing, that the same thing na gagawin at ginagawa ni Satan sa panahon natin ngayon at sa marami pong tao, na talagang kinukonfuse niya ang tao sa salita ng Diyos, kinukurap niya ang salita ng Diyos sa tao. Yun po mga kapatid, at kinukontra po niya ang salita ng Diyos. Kaya para sa akin po, ang maipapayo ko po, read your Bible, study your Bible. Kaya nga dito sinasabi natin, di ba? Dig. Maghukay tayo, mag-aral tayo ng salita ng Diyos. Dito tayo magpakadalubhasa. Mahirap po yung style na babasa ka ng aklat, na kaya mong bumasa ng aklat sa mahabang oras, maraming research sa mahabang oras, pero pag nagbasa ka ng Bible, minuto lang. At wala pa pong masasabi nating talagang yung marubdob na aral at pagbabasa ng salita ng Panginoon. So, paalala po, Satan is a liar and the father of all liar. Diba? Siya po ay sinungaling at ama ng mga sinungaling. Wala pong katotohanan kay Satanas. There is no truth in him. Bakit? For he is a liar and the father of it. So, kaya pag si Satan ang nagsalita, naku, huwag kang makinig. Kahit gumamit pa ng salita ng Diyos yan, huwag kang makinig. And that is actually the good thing na makikita po natin sa pattern, example, na ipinakita ng ating Panginoong Jesucristo, na every time natutokso si Satan, make sure na alam mo ang salita ng Diyos. Tinukso po siya sa unang panunukso, gawing tinapay ang bato, right away. Salita ng Diyos ang ginamit ni Jesus Christ. As it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Satan realized na si Jesus Christ hindi po pwedeng tuksuhin ng ganun-ganun na lang, sapagkat ang pinangahawakan salita ng Diyos. So anong tinry ni Satan? Gumamit din ng salita ng Diyos at itwist ang sinabi ng salita ng Diyos. Kaya sa pangalawang tukso, hindi ba nasusulat din naman? Yan ang banat po ni Satan. Di ba? Pero the good thing about our Lord Jesus Christ, kahit gamitan mo siya ng salita ng Diyos, alam niya ang salita ng Diyos. Yun po ang pwedeng maging disadvantage naman sa atin. Na kahit na po tayo ay naniniwala na ang Bible salita ng Diyos, pero kapag tinwist na po, hindi natin alam kung ano ang tamang gamit dito. Kaya nga yung paalalang rightly dividing the word of truth is very important. So kaya mga kapatid, you should know your Bible. So study it, search mga kapatid. Suriin po natin ang salita ng Diyos. Maging familiar po tayo sa salita ng Diyos at magamit po natin ang tama. Mga kapatid, ito po ang aking paalala po sa inyo. Sa pangatlo, the same thing. But Jesus Christ used God's Word. Kaya po, hindi po nanalo si Satanas sa Kanya. Mga Kristiyano, uulitin ko, ang sinabi ng Diyos, pasisinungalingan, i-deny ni Satan. Okay? Yung pong babala ng Diyos, i-reverse ni Satan. Yung pong utos ng Diyos, o kontrahin ni Satanas. Mga kapatid, yun po ang kanyang pinakamatinding kasinungalingan na talagang gawin po niya na ang Diyos pa ang hindi mo po pwedeng pagtiwalaan, na hindi ka maniwala sa kung ano ang sinabi ng salita ng Diyos. Kaya nga sabi ko po, actually, marami po akong po pwedeng example na gamitin. Nagtataka po ako kung bakit anggol ng iba. Kasi ang pinoproblema lang naman ng iba, mga kapatid, halimbawa lang po,
Yung pong, ito po yung nagiging leading sa akin ngayon. Halimbawa lang po, 'di ba? Ngayon mababasa nyo po, marami po ang umaatake doon sa once saved, always saved. Ayan. 'Di ba? Samantalang hindi naman natin kailangan magpakalalim na. Simple lang naman ang usapan. Doon po sa issue ng once saved, always saved, ang topic po salvation. Hindi ba ang tama lang kung ang pinag-uusapan salvation, ano po ba ang salvation ayon sa turo ng salita ng Diyos? Kasi yun po doon muna po tayo, bago tayo magpakatalino sa kung ano-anong mga komento ng tao at suri ng tao, ang unang pag-usapan muna natin, sa salita ng Diyos, ano ba ang salvation? Hindi ba ang salvation, ito po yung buhay na walang hanggan na ibinibigay ng Panginoon? Pagka sinabi nating salvation, ang ibig sabihin nun, eternal life. Okay, ang ibig sabihin nun, you will never perish. Ang ibig sabihin po nun, hawakan ng Panginoon. So, yun po ang turo. So, ang ibig ko sabihin, ba't kailangan ko pa po magpakalalim? Samantalang, kung ang salvation po ay eternal life, di intindihin ko lang po, ano po ba ang ibig sabihin ng eternal life? Buhay na walang hanggan. Kung nawawala, kung napuputol, kung binabawi, di hindi na eternal. As simple as that. Pero ang tao magpapakatalino pa rin. Gagawa ng mga sariling paliwanag. O hindi po ba yun yung pattern? Diba? Doon tayo naiisahan ng Diablo Mga kapatid, may malinaw na sinabi ang salita ng Diyos. Kaya lang po, okay, i-qualify po natin. Actually po, yung kumukontra sa OSAS, yung kumukontra sa once saved, always saved, kaya po sila kumukontra kasi ang nakakagulo sa kanila yung mga nagkiklaim. Yun po yun, mga kapatid. Ang nakakagulo yung pong mga nagkiklaim na nagsasabing save pero napaka-questionable ng buhay. Kaya nga, ang turo natin sa mga tao natin, basta ang importante, salvation ba ang ating pag-uusapan? Ano ba ang sabi ng salita ng Diyos tungkol sa salvation? Ang linaw-linaw po eternal life na kailanman hindi ka na mapapahamak Alam naman po na, di ba, gagawa pa ako ng sarili kong paliwanag. Alam nyo, ang gagawin na iba, pagkokontrahin yung mga talata. Sa rule of interpretation, hindi po pwede na ang salita ng Diyos may contradiction. Kaya pagka pinagkokontra-kontra po natin yan, ang lalabas po, hindi na reliable ang Bible kasi kontrahan sa isa't isa If our interpretation ay meron pong contradiction. In our interpretation, meron pong contradiction. It simply means that our interpretation is wrong and we should not interpret the Bible sa sarili po natin because the Bible interpret itself. So kaya nga sabi ko, bago magpakalalim, ano ang ibig sabihin ng salvation? Buhay na walang hanggan. Ngayon, unawain po natin, pagbuhay na walang hanggan, kailangan ba ng lalim, ng paliwanag po dyan? Ang kailangan po dyan, yung unawa, na ang ibig sabihin ng buhay na walang hanggan, hindi natatapos. Bakit nagugulo po tayo? Dahil na nga po sa mga nagpapakatalino at nagpapakadalubhasa, na yung malinaw na turo ng salvation, lumalabo. At ang nakakaapekto sa kanila, yung pong buhay ng iba. Kahit nga po sa giving Di ba? Magtataka ka, ano po ba ang masama sa paggawa ng mga Kristiyano na sila'y nag-iikapo? Pero yung iba, ang tinatrabaho pilit, kontrahin ng ikapo. Yun po ang trabaho pong ginagawa. Tapos gagamit po ng talata, hindi sa solidong paraan. Dahil ang pagbibigay daw dapat ayon sa pasya ng puso. Yes, pero alam nyo po ba kung bakit marami ang kumukontra sa ikapo? Dahil po sa mga nagtuturo ngayon, na ipinapanakot ang pagtuturo, ang turo tungkol sa ikapo. Yung pong mga maling gamit ng mga ngaral sa pagtuturo ng ikapo. Kaya nga sabi ko po, ang kagandahan sa ating pong gawain, sa ating pong mga members, maliwanag sa kanila na kung ang pag-uusapan giving, lahat ng giving sa Bible po pwede nating gawin. Sapagkat ang 2 Corinthians 9:7 ay hindi po talata na kumukontra sa anumang giving sa Bible. Ang 2 Corinthians chapter 9 verse number 7 ay talatang nagtuturo sa dapat mong taglay na puso kapag ka ikaw ay magbibigay. Na dapat hindi dahil pinilit ka, na dapat hindi dahil sa tinakot ka, kundi ayon sa pasya ng puso mo. So hindi po ito talata
na gagamitin natin para kontrahin ang mga giving na ginagawa ng mga tao, kundi yung klase ng pusong dapat taglay, because yun po ang emphasis ng talata. Every man according as he purpose set in his heart. So mali po yung mga nagtuturo na tinatakot ang mga miyembro, di ba? So yun po mga kapatid, pinipilit ang mga miyembro, yun, pasok po yun. 2 Corinthians 9:7, every man according as he purposeth in his heart, so let him give. Ang sabi po, not grudgingly or of necessity. Kita nyo po? Hindi po yun kontra sa anumang giving sa Bible. Di ba? Mali po na ginagamit yung 2 Corinthians 9:7 para kontrahin yung mga ginagawang giving ng kung sino mang mga Kristiyano o sino mang mga tagapagturo. Ang nagpapamali po sa giving, yung taglay na puso. Dahil kahit ibigay mo lahat, binigay mo yung first fruits mo, binigay mo yung tithes mo, binigay mo yung sacrificial giving mo, mission giving mo, o kung ano pa man, pero ginawa mo po ito sa pilit na paraan, yun po ang nagpapamali. Ginawa mo ito na hindi po buluntad sa puso mo, hindi masaya sa puso mo, yun po ang nagpapaging mali. Kasi ang dinidiin po doon, God loveth a cheerful giver. Kaya hindi dapat giver lang tayo, dapat cheerful giver tayo. At mahirap maging cheerful giver na kung saan napilitan lang po. Kaya wala pong sapilitan dapat sa pagbibigay. Pero ang pinoproblema natin dapat dito, ano po ba sinabi ng salita ng Diyos? Magtataka ka, inuubos yung kanilang panahon para kontrahin po ang turo ng ikapo, turo ng first fruits, turo ng mga iba't ibang giving po, mga kapatid. Tapos gagamit ng talata, kaya kung di po tayo nag-aaral, ang mangyayari po, sisimpatya tayo, lalo na kung ayaw natin gawin. Simple lang po, sa pagbibigay, kung ayaw mo, wag mo. Yung talagang hindi mo gustong gawin. Bakit? Sapagkat ang sabi po ng talata, pag napipilitan ka lang, wala rin pong blessing yun. Hindi rin po matutuwa ang Panginoon. Kaya po, walang pilitan sa ayaw, pero walang pigilan sa gusto. Diba? Kaya po yung mga umaatake, papagalitan ko ba yung mga miyembro? Kapag sa kusang loob nila, gusto nilang magbigay, anuman ang klase ng giving na gawin ng mananampalataya, ang kailangan lang pong tiyakin, ito po ay hindi dahil napipilitan o sa kung ano paman, diba? Not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. So yun po yung mga example. Yung salvation, ang linaw na, kinukurap pa ng nagtuturo, kinukurap pa ng tao. Diba? Diyos na ang nagsabi, and I give unto them eternal life. So, tapos, diba, meron tayong mga maririnig na talaga bang ligtas pa rin? Talaga bang, mga kapatid, yung buhay ng tao po pwedeng hindi mapangahawakan. Pero yung turo ng Bible, tiyak mapangahawakan. Amen? So, ganun din po sa giving. Dapat pa bang magbigay ng ganito, ng ganito? Sabi ng talata, tiyakin mong tama yung talatang binasa mo at yung gamit mo sa talatang binasa mo. So, kaya ang 2 Corinthians 9:7, hindi po talatang kontra sa anumang giving. Ang 2 Corinthians 9:7 ay talatang nagtuturo sa dapat taglay na puso sa giving. Ano man ang ating pagbibigay, kailangan ayon sa pasya ng puso. Hindi napilitan, hindi masama ang loob, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. So mga kapatid, kung may pakikinggan po tayo, ang Diyos, ang salita ng Diyos. Yan po ang ating pong dapat maunawaan, sapagkat ang salita ng Diyos, ang ilaw, liwanag sa ating pong buhay, mga kapatid. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Pag sinabi ng Diyos yan, tiyak po yun. Huwag nyo nang hayaan na i-confuse ang salita ng Diyos, i-corrupt ang salita ng Diyos, at i-contradict ang salita ng Diyos. Nawa, natuto po tayong muli ngayong umagang ito. Don't listen to Satan. Let us pray. Dakilang Diyos, maraming salamat sa iyo pong salita na nagbibigay liwanag sa amin. Salamat po sapagkat alam ko po na ito'y makapangyarihan. Kaya dakilang Diyos, patuloy ka po na magpala at gumawa sa buhay ng bawat isa. Uli po Panginoon, inaasahan ko po ang iyong magiging pagkilos na kung saan ang salitang nahasik ay gagawa sa puso ng bawat nakinig sapagkat ito'y hindi babalik sa iyo ng walang kabuluhan.
May you continue to bless this ministry, Heavenly Father, and may you continue to bless each and every one of us as we continue to listen and to study your word, Heavenly Father. Again, we praise you and honor you, O Lord, in Christ's most precious name. Amen.